Target ng COMELEC na makapagparehistro ng 3 milyong bagong botante. Kalahati dito ay mga kabataan at estudyante. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Bukod sa kaliwat ka ng Register Anywhere program, isang registration fair ang binuksan ngayong araw ng Commission on Elections sa isang eskwelahan sa Maynila. Matapos kasi sa mga senior citizens, tina-target din ng COMELEC maraming magparehistro ng mga estudyante. Para sa senior high school student na si Marco, malaking tulong ito para makaboto siya sa darating na halalan. Sabi niya, nung nakaraang taon kasi, hindi siya nakapagparehistro dahil hirap na nga sa pamasahe, hirap din isingit sa oras. Before po kasi kakalipat lang namin sa Quezon City. So medyo naging mahirap din po yung processing ng documents. Like, kinailangan pang kumuha ng barangay certificate. Yun. And I think hindi po ka talaga nagkaroon ng time. Thankful din na meron sa schools mismo kasi maganda na yung mga students mismo, especially yung mga bagong mag-register pa lang, makakuha na ng opportunity at nang walang hassle mag-register. Ayon sa COMELEC, sa 3 milyong target nila na bagong magpaparehistro, kalahati nito ay mga kabataang nasa 17 hanggang 18 years old. Nakita naman nila mainit ang kagustuhan ng mga bata na makaboto sa darating na halalan, lalo't bagong fast-track system ang gagamitin sa pagboto. Sinang-ayunan naman ito ng PPCRV. Sa initial na naparehistro namin, karamihan po doon kabataan. Lalong-lalo na po yung mga hindi nakaboto ng barangay and SK elections. At yung nabalitaan na may bago tayong makina na gagamitin, gusto nilang masaksihan, ma-experience yung makabagong teknolohiya na yan, yung makabagong makina na gagamitin natin. Nakikinikinita namin na maaring pumalo yan ng mga 40% at least ng ating kabataang botante ngayon 2025 election. Makakuha tayo dito ng mga 85 to 90%. Nako, ang laki-laki ng boses, ang laki-laki ng magiging magandang resulta ng ating halalan, at ang laki-laki ng magiging epekto nito doon sa magiging kampanya at mga mananalo sa ating darating na May 12, 2025 election. Samantala, ayon naman sa Commission on Elections, sinusubukan na nilang paglaanan ng budget ang pagbabayad sa mga utilities ng eskwelahan na gagamitin sa darating na eleksyon. Ito ay alinsunod sa kahilingan ni Vice President Sara Duterte na sana makatulong ang COMELEC sa mga gastusin ng mga paaralan tuwing eleksyon. Pinasama po ng inyong lingkod talaga yung isang proposal sa DBM upang meron tayong budget na pambayad doon sa paggamit ng utilities ng ating mga paaralan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.